Episode 9 na tayo tungkol dito sa nangyayari sa ICC mula nang nagkaroon ng presentation or appearance si dating Presidente Duterte noong March 14, 2025. Ngayon nga po, ang abogado niya na si Attorney Nicholas Kaufman ay nag-file na ng tinatawag na interim release. Ang interim release ay parang bail na pwedeng request sa korte ng akusado kung pwede siyang temporarily makalabas ng kulungan. Yan po ang ginawa niya. Ito po ay ginawa noong June 12, 2025. Yung pa ang Independence Day natin. Ang ni-request po ni Attorney Kaufman ay kung pwede daw ay i-release na siya sa ICC sa Netherlands at dali na siya sa isang sikretong lugar na labas ng kulungan. May mga condition po ang sinabi ni Attorney Kaufman na kung sakaling maaprubahan ang kanyang interim release ay may mga kondisyon na sinasabi niya na unang-una meron daw isang state o bansa na handang tanggapin siya. Hindi po natin alam kung saan itong bansa na to o isang estado na willing siya na mag-accept at tanggapin at magkaroon ng magandang buhay si dating Presidente Duterte nasa labas ng kulungan. Sila lang po nakakalab dyan. Ang request po na ito ay kailangan aprubahan ng 3 ICC judges or possibly majority kung papayag. Ang mga sinabi ni Attorney Kaufman ay unang-una nangako sila ang akusado na pagka siya ay napunta dito sa estado na ito o sa bansa na ito ay hindi niya ipahihiya ang bansa na ito dahil sa pagtanggap sa kanya. At sabi pa nila na noong una pa naman, nung nirequest pa ni Attorney Salvador Mijaldea noong March 14, nung siya ay kasama ni Presidente Duterte nung nag-appear siya sa ICC court, na nag-file na kaagad siya ng interim release or possibly dismissal of the case. Ang sinabi ni Attorney Kaufman, hindi nag-oppose ang prosecutor mula noon at hanggang ngayon. Ibig sabihin, hindi sila nag-stop o nagsasabi na huwag bigyan ng interim release si dating Presidente Duterte. Yun naman ay magandang balita dahil kung hindi naman talaga lalaban o mag-o-oppose ang prosecutor dito sa request na to, may mga kailangan na lang siguro kondisyon na maaaring i-request ng prosecutor na gawin para hindi naman malugi yung mga nagreklamo kay Presidente Duterte. Ang sinabi ni Attorney Kaufman, ang unang-una dapat daw na i-consider nila ay yung kanyang health dahil siya ay matanda na rin at marami daw siyang sakit. Yung sakit niya hindi naman sinasabi kung pupuntahan ninyo doon sa ICC website ang pagkasabi kung ano yung mga sakit, wala siyang sinasabi doon. Tsaka meron silang tinatawag na public deduction. Public deduction, ibig sabihin, may mga tinanggal sila doon ng mga kondisyon o salita o mga bagay na ang nakakaintindi lang yung arrangement ng ICC prosecutor at saka si Attorney Kaufman. Ang isang sinabi pa na Attorney Kaufman na baka daw isipin ng ICC na pagka siya ay na-release ay mahirapan na siya ibalik. Ang sabi ni Attorney Kaufman, unang-una, nagangako na hindi na kailangan siyang i-arrest. Kung kailangan siyang bumalik, babalik siya agad. Para hindi rin mapahiya niya yung estado o bansa na
handa naman tumanggap sa kanya. At pangalawa, sinabi ni Attorney Kaufman na mahirap siguro magtago siya. Unang-una, sikat na sikat si Presidente Duterte sa buong mundo. Halos lahat ng mga opisyales sa gobyerno ng iba-ibang bansa ay kilala kung sino si dating President Rodrigo Duterte. Yun ang sinasabi niya. Kaya mahihirapan siya na hindi makabalik at hindi madali sa kanya na magtago para hindi siya bumalik. At nangangako naman na kung sakali na siya ay lumabas sa kulungan, nangangako naman siya na hindi siya gagawa ng paraan para mapahinto o mapabagal ang course of investigation. Hindi siya makikialam sa mga investigasyon, hindi siya mananakot ng mga witnesses, hindi siya makikialam or maski magko-comment tungkol sa mga investigation na gagawin ng ICC sa Pilipinas o possibly maski sa ang lugar. At sinabi nga na mabubuhay lang siya ng tahimik at ordinaryong citizen ng mundo, citizen of the world. Ibig sabihin, hindi siya gagawa ng problema, hindi siya gagawa ng paraan para maapektuhan ang investigation na ginagawa ng ICC. Ngayon, hindi natin alam kung saan siya dadalhin. Nakakaalam lang yan siyempre ang ICC tsaka yung abogado. At siyempre si dating Presidente Duterte. Pero kailangan manahimik na siya at wag na siyang magbabanggit o may involved dito sa issue sa ICC habang ito ay iniimbestigahan pa dahil hindi pa naman umaabot dun sa actual trial. So sa actual trial, kailangan bumalik na siya agad. Ang mga bansa naman, sa research ko na pwedeng siyang lumipat o pumunta ng madali, ay ito yung tinatawag na mga handa na at approve na noon pa na tumanggap ng mga tao galing sa ICC. Ito ay ang Austria, Belgium, Denmark, Finland, Norway, Sweden, the UK, Serbia at ang Mali na parte ng South Africa. Pero itong mga bansa na to, ang unang sinasabi sa website ng ICC ay mga preso. Doon sila pwedeng ikulong. So, kung hindi naman ikukulong na ang dating Presidente Duterte, kundi mabubuhay siya ng tahimik at ordinaryong tao, siguro baka hindi siya ipadala dito, hindi natin alam, baka lang. Pero willing naman tumanggap ang mga bansa na to na mga pinapadala ng ICC sa kanila. So tignan lang natin kung ano mangyayari. Sa ngayon, wala nakakasiguro kung mabibigyan siya ng interim release. Malalaman lang natin yan pagka nakagawa na ng desisyon ng korte. Pero ang sinasabi ni Attorney Nicholas Kaufman ay kailangan agad. Very urgent to at ang sinasabi dito, merong involvement yung importance nito at kailangan po desisyonan agad. Kung ano man ang dahilan kung bakit kailangan desisyonan agad, sila po nakakaalam. Ang ini-insist nila kasi dito yung health problem dito. Pero tignan natin, maghintay na lang tayo kung ano mangyayari. Pero sa tingin ko kung may desisyon man to, hindi aabot ng September. Baka mamaya abutin lang to mga ilang araw lang o ilang linggo lang eh. Tignan po natin. Okay, mabuhay ang Pilipinas. God bless the Philippines. God bless the Filipinos. Thank you very much.